Matagumpay na idinaos ng Pasig Laban ang inaabangang Kabataan Conference o CABCON sa pamantasan ng lungsod ng Pasig ngayong ika-25 ng Enero. Ang aktibidad ay dinaluhan ng mahigit 200 kabataan mula sa iba't ibang lugar sa lungsod. Layuning palakasin ang partisipasyon ng sektor sa mga usaping panlipunan at pangkomunidad. Ilan sa mga tampok na tagapagsalita ay sina Attorney Shell Diokno, first nominee ng Akbayan Party List, at si Coach Paul Sinogat. Pinuri nila ang masigasig na pagkilos ng mga kabataan sa Pasig City at hinimok na gamitin nila ang kanilang boses upang ipaglaban ang kanilang mga karapatan sa kabila ng hamong panlipunan. Ay, ang saya-saya namin na kanina. Masarap talaga kausap ang mga youth natin dahil nandun talaga yung energy at saka yung spirit. At ako ay nagpapasalamat din kay Mayor Vico Soto sa pagkakataon na maging bahagi ng Pasig Laban CABCON. Ang galing, sana more pa. Sana sa buong Pilipinas ganito rin ang mangyari. Kailangan marinig ng buong bayan ang boses ng kabataang Pilipino. Kailangan i-push natin din yung youth agenda. Better jobs for the youth, better education, and better healthcare access. Well, of course, syempre nakakataba ng puso yon. At ang totoo naman, sila ang nag-i-inspire sa akin. Kaya may energy pa ako kahit thunders na ako. Well, unang-una, ito para sa lahat ng mga kabataang Pilipino, talagang ipupush ko ang youth agenda dahil kailangan na kailangan natin ngayon. At sana, hindi lang akong mag-isa ang magiging boses ninyo. Dapat kayo rin ay isigaw nyo na ipatupad ang youth agenda. Sa lahat ng mga youth leader at magiging future leaders ng ating bansa, sana kayo ay maging servant leader. Yun talagang naglilingkod at hindi pinaglilingkuran, nakikinig at nagkokonsulta. Nakaka-inspire na makita yung ating mga kabataan na talagang very passionate at nag-aalab, no? Lalo na sa issue ng mabuting paggogobyerno, no, at kung paano sila makakapagbigay ng impact, no, sa ating pamayanan o lipunan. Yun din yung gusto nating ibigay na message dito later on, no, na huwag tayong manatiling armchair advocate, no. Ang gusto natin itong ating passion, itong ating idealism, itong ating pagiging active, no, ay mag-transform into action. No, ito talaga yung kailangan, no, sa society natin ngayon na we go beyond our comfort zone, lumabas tayo sa ating mga comfort zone, mag-mobilize tayo sa mga community. Kailangan tayo ng maraming kabataan, no, na ma-involve sila hindi lang sa governance, no, kundi sa maraming area na kung saan po pwede nating ma-develop ang ating mga kabataan. Magbibigay ako ng keynote speak talk parang kay Attorney Chell kanina. At hopefully makapag-inspire tayo ng mga kabataan, lalo na in local setting. Of course, we would like to congratulate the Pasig Laban kabataan, no. Ito yung larawan, no, ng paglabas sa comfort zone, no. Yung hindi lang tayo nananatili sa ating idealismo, kundi tayo ay lumalahok sa realidad ng lipunan, politika man, kultural, at sa maraming bagay. So congratulations sa inyo and more power. Hindi rin nagpahuli si Senator Riza Ontiveros at dating Senador Bam Aquino na nagbahagi ng makabuluhang mensahe para sa kabataan. Ayon kay Gael Alaurin, Executive Director ng lumalaking non-government organization, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng kanilang sektor sa lipunan. Anya, maraming kabataan ang nagnanais maging aktibong bahagi ng mga programa para sa komunidad. Patuloy din ang pagsasagawa ng iba pang proyekto ng Pasig Laban na naglalayong tumulong sa mga mamamayan at magbigay ng oportunidad para sa mga kabataan at iba pang sektor. Ang Pasig Laban Kabataan po ay isang youth NGO. So we are registered under SEC po and recognized then by the National Youth Commission Youth Organization Registration Program. Nabuo po kami noong 2022 bilang meron lang shared values and principles na we have to do something, we have to make a change. Here, especially here in Pasig, siguro magsimula tayo sa grassroots, sa city level and barangay level. Kasi alam niyo po, ang nakakalungkot ay maraming mga kabataan na talagang gustong mag-volunteer. Talagang very eager talaga mga kabataan na magbigay ng community
outreach initiative sa iba't ibang barangay dito sa Pasig. Pero ang malungkot po doon ay nahihirapan sa resources or hindi alam kung paano magsisimula. Or madalas pala yung mga kabataan very very passionate sila, nagsisimula yung org pero eventually they die down and then they dissolve kasi may it be because of structural issues sa loob ng org or nahihirapang mag-mobilize ng project or walang mga members, hindi alam po paano mag-recruit. Ayun po, yun yung gusto naming tumbukin rin dito sa Pasig Laban Capcon event today na talagang matulungan yung mga kabataan natin na malaman talaga ano ba yung mga skills na kailangan nilang acquire para mag-sustain ng organization. Ngayon po, hindi naman po siguro sa pagmamayabang, pero yung Pasig Laban Kabataan po ay very very happy po ako, very proud kasi within 2 years time tayo po ay nare-recognize nationally with national awards and local awards dito sa Pasig for our efforts para sa kabataan and sa iba't iba pang sectors. Kaya yun po, maraming salamat po. Ang kabataan po ng Pasig Laban ay binubuo ng 200 to 300 volunteers. Ang Pasig Laban po ay nag-open po annually. Minsan semi-annually ng membership drive. Pero anytime naman po we are open for volunteers kasi meron po kami iba't ibang mini projects. Meron namang major programs po na continuous within a year. Ayun po, ang projects po namin currently na malaki ay ang EduCart, which is a literacy program for non-readers na talagang umiikot kami sa iba't ibang elementary school sa Pasig para i-identify sino yung mga nahuhuli, mga 10 years old na or magi-11 na pero kumbaga nahihirapan pa rin mag-catch up, diba? Mag-keep up sa kanilang mga classes. Ayun yung na-identify natin para mabigyan po natin sila ng remedial supplementary classes. And then meron rin po tayong program called Bayani or Bridging Advocacy's Youth Aided Networking Initiatives kung saan nag-train po tayo ng volunteers and mga volunteer organizations para i-streamline yung mga projects dito sa Pasig. Kumbaga kami po yung nagiging daluyan ng mga volunteers at nag-share po tayo ng resources and advocacies para matulungan din yung ibang maliliit na organisasyon na magkaroon rin sila ng manpower. Doon ako nagsimula noong 2022. Parang dati kasi, 2018, ganyan, nakakapag-volunteer naman ako. Pero alam mo, hindi ako nakikisalamuha, parang kung ano lang yung inask sa akin, ganun lang. Pero iba rin talaga kasi iba yung kapag nag-aaral ka sa school at iba rin yung kapag bumaba ka sa ground. Ang siguro masabi ko sa kabataan, huwag tayo magpakulong sa teorya. Very, very important ang school and ang education. But aside from that, if we want to serve the public, our communities, we have to go down. We have to go to the communities, talk to them. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong. Ang aming sponsor, Frankie's New York Buffalo Wings. Of course, ang iba't ibang pang partners, Rotaract Club of Pasig Sunrise, Rotaract Club of Ortigas Center, ang ating iNews Pasig, of course, Pasig Yao, Nagpayong High School Drum and Lyre, and of course, meron pa tayong The College Crusader from Pasig Catholic College. And natulungan rin po tayo ng iba't iba pang mga volunteers sa ating project management team ng Cabcon, and of course, our executive officers of Pasig Laban Kabataan Incorporated. Maraming salamat po sa keynote speakers po natin, Mayor Vico, Attorney Shell, si Miss Emery po, si Mr. Sydney from NYC, si Miss Navarro, Zara Navarro from CIAN, and of course, yung iba pa po nating guests of honor na nandito. Maraming salamat po sa pagtangkilik at pagsuporta po. Maraming po kayong kabataan na matutulungan. Ako si Luan Peñano para sa latest ng iNews Pasig.